Pwede nga bang humingi ng suporta ang ina ng bata kung ang bata ay hindi naman kinilala ng tunay na ama nito? Yun po ang pag-aaralan natin sa video na ito. Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Resty Tobias Adarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuha ang kalaman. Come on! Mga kaibigan, kung bago ka pa lang sa panonood sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe para tumaas ang ating ranking sa YouTube. Kalimutan na hit ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Kung gusto mo, bisitahin mo kami sa aming Facebook page at Atty. Resty Tobias Adarayan. Follow us on our Twitter at Atty. Resty Adarayan. Huwag niyo kalimutan na i-share ang ating video at mag-comment sa baba sa comment section. Tay, tinatanong po ni teacher kung ano po ang trabaho ninyo. Na, sabihin mo, carpenter. Po ang carpenter, tay. Taga-pintura ng kotse. Carpenter. What is support? According to our family code, support is everything indispensable for sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education, or transportation in keeping with the financial capacity of the family. Support for education includes schooling, training for some professions, trade, or vocation, even beyond the age of majority. So tandaan po natin mga kaibigan that the age of majority is 18 years old above. So kahit more than 18 years old na ang iyong anak, kailangan mo pa rin magsuporta for his or her education. Support is demandable anytime, but it shall be paid upon judicial or extrajudicial demands. Pero babayaran ka lang kung ikaw ay humingi extrajudicial or judicial. Ibig sabihin ng judicial, korte na mismo ang nag-uutos sa iyo na magbigay ka ng support. Ang extrajudicial naman is demand of a private person na ikaw ay magbigay ng support. Halimbawa, ang asawa mo sumulat sa iyo at humihingi ng support. That is already na form of extrajudicial demand. Can support be given? Support can be given through fixed allowance or unless a moral or legal obstacle by receiving and maintaining a recipient in the family dwelling. So wala namang makakaadlang sa mag-asawa, maaari kayong bumukod sa isang bahay. There are kinds of support. Number one is legal support. What is legal support? That which required or given by law. How about judicial support? Required by the court to be given pendentility or while the case is pending or in a final judgment. We have conventional support. Support given through the agreement or by will. Puntahan naman natin who are the persons obliged to give support. Number one, of course, is the spouses. They're obliged to support each other. Number two, legitimate ascendants and descendants. And number three, under legitimate children and legitimate or illegitimate children of the latter. Under illegitimate children and the legitimate or illegitimate children of the latter. Illegitimate brothers or sisters, whether full blood or half blood. So sila po ang mga tao that obliged to support each other. So, puntahan naman natin yung tanong natin kanina. Required ba na magbigay ng support ang isang ama kung hindi naman niya in-acknowledge ang kanyang anak? Entitled to the support, the child must be acknowledged by the father. Kanyang pirmahan ang certificate of live birth at magamit ng bata ang apelyido ng ama. Kaya siyang gumawa ng separate public document, affidavit, acknowledging that he is the father of a child. Tawa naman kung hindi in-acknowledge ng ama ang bata, pero siya talaga ang tunay na ama. Ano ngayon ang gagawin ng ina ng bata? Well, pupunta siya sa court at mag-file ng petition for compulsory recognition of the child. Pero pag in-acknowledge naman ang bata ng ama, he is therefore entitled for the support coming from his father. If he is an illegitimate child, he is entitled to the support and all successional rights kung na-acknowledge siya ng kanyang ama. We go to parental authority. The parents of good character can reasonably provide for the child ordinarily entitled to the custody against all other person. Pero kung naghiwalay ang mag-asawa, kanino mapupunta yung kanilang anak? Ang sinasabi po ng batas,
parental authority is awarded by the court, taking into the consideration the best interest of the child. If the child's age is below 7 years old, the custody is with the mother. No child under 7 years of age shall be separated from the mother. Yun po ang sinasabi ng ating batas. But there are exceptions. Pwedeng ihiwalay ang bata even below 7 years old. The following conditions exist. Number 1, mother is already in a common law relationship. Kung mayroon ng kinakasamang iba, ang ina, kanyang anak, sa nauna niyang kinakasama is below 7 years old, maaring kunin ng lalaki ang kanyang anak doon sa ina. That is a compelling reason. Pero ang compelling reason, if the mother left the child with the father for a long period of time, and separation from the father of the child will prejudice the welfare of the child. Ibig sabihin, kung matagal nang iniwan ng ina ng bata doon sa ama ang pangangalaga sa bata, kahit na below 7 years old, hindi niya maaring kung ikakabuti ng bata. How about if the child is over 7 years old? If the minor child is over 7 years old, pipili ngayon ang bata kung saan niya gusto, sa mother or sa father. Yun po mga kaibigan, as much as possible, the custody of the child must be given to the parents. Dapat dito makialam yung mga grandparents o kaya yung mga kapatid ng lalaki o ng babae. Dapat ang custody ay nasa parents. Kung halimbawa ang anak ay below 7 years old, iniwan ang ina ng bata sa kanyang magulang o sa grandparent ng anak. Ang ina ng bata ay nagtatrabaho sa malayong lugar. Maaring kunin niya yun ng lalaki, yung bata. Magpa-file siya ng custody in court. Kuha niya yung custody ng bata. Sabi ng batas, preference should be given to the parent of the child in terms of custody. Pero dapat may capacity yung lalaki na mag-alaga o magsuporta sa bata. Igan, kung ikaw ay nagbibigay ng suporta sa iyong anak, dapat mayroon kang ebidensya o mayroon kang panghahawakan na papel na ikaw ay talagang nagbibigay ng suporta. Dahil ikaw ay kasuhan mamaya at wala kang ebidensya na ikaw ay talagang nagbibigay ng suporta. So kung ikaw ay nagdideposito sa bangko, kailangan itago mo yung deposit slip. Saka kung nagpapadala ka naman through online transaction, kailangan mayroon kang resibo na nagpadala ka talaga ng pera doon sa ina ng bata o doon sa bata mismo. O kung personal mo naman ito na binigay, dapat mayroon siyang papel o kaya may kasulatan na ikaw ay nagbibigay. Dahil na kapag idinahihan ng ina at sabihin na hindi ka nagsusuporta, wala kang maipapakita na pruweba na ikaw ay talagang nagbibigay. So kailangan mayroon kang papel na panghahawakan na ikaw ay nagbibigay ng support. Ang tanong ng karamihan, mga kaibigan, mayroon nga bang specific amount na dapat ibigay? Namang sinasabi ang batas, kung mayroong specific na amount na dapat ibigay ng ama doon sa kanyang anak o kaya ibigay ng ina doon sa kanyang anak. Po yan sa capacity ng tao na nagbibigay ng suporta. So lamang po mga kaibigan, kagurat ka empleyado, maraming salamat po. God bless us all. I love you all.